So ito po mga kababayan, uunahin po natin pag-uusapan na itong si Bato de la Rosa. Nako, excited na ba kayo? Kung excited na kayo, hala sige, bira. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, 'di ba? Like, share, and subscribe. Mga kababayan, ito na nga yung una natin pag-uusapan patungkol kay Bato. Nako po. Mga kababayan, una ko pong gagawin dito, babasahin ko po yung article ng naturang post. Ito po ay nanggaling sa DZRH. Ayan po ha, DZRH. Bato. Basahin ko lang ha. Ito na. Mga kababayan, 2 hours ago, dapat kanina pa ako mag-live alas 10. Actually, alam ko na, hindi pa kagabi, di ba? Nag-live tayo kagabi. Di ba mga kababayan, sinabi ko nga sa inyo kagabi, ang tanging gawin lang ni Bato, either ilaglag niya si Digong, or, di ba, mag-state witness siya. Di ba, sinabi ko yan sa inyo kagabi? Alam ko na kasi mga kababayan, ayaw ko lang pangunahan. Inantay ko lang na may maglabas para hindi tayo magiging fake news. Mahirap kasi mga kababayan na sasabihin ko, ayan na, ilalabas na, ganyan-ganyan na. Mahirap kasi mga kababayan, much better na mas nauna ang kinauukulan na maglabas. So ayun na nga, nilabas na nga, kaya nga pinag-usapan natin yan kagabi. So eto na, nilabas na ng DZRH News, dito 2 hours ago, ito na, naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang DZRH Exclusive Session ngayong Sabado, November 8. Paglilinaw ni Rimulya, ang kaso laban kay de la Rosa ay kalakip ng kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So, yun po mga kababayan, totoo. Ngayon mga kababayan, dito naman tayo sa isa. Video na kung saan ang DZMM, pagmamayari daw ni Romualdez. Kuha po tayo ng report mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve, go! Ma'am, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, bine-verify pa nila yung nasabing ulat, no? Wala pa rin silang natatanggap na kopya o natatanggap mula sa ICC. Magbibigyan niya sila ng karagdagang detalye sa sandaling maging available yung impormasyon. Nauna na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapit ngayon sa dahig kaugnay ng reklamong crimes against humanity. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. Ayun ha, mga kababayan, clarify. Sabi ko nga sa inyo kagabi pa, sabi ko kagabi, Bato, dalawa lang ang pipilian mo. Gusto ko na talagang isabi kagabi. Ayaw ko lang talaga magsalita kasi nga mga kababayan, gusto ko na mismo ang taas ang magsabi. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung radar ni Kent, no, umabot hanggang Mars. Sir Jero de la Cruz, mega love shoutout. Kaya nga sinabi ko kagabi, Bato, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, lumapit ka kay Senator Trillanes. Sabi ko pa nga, kung gusto mo, gawin mo kong tulay para makausap mo si Trillanes. Sabi ko pa nga. Tapos sabi ko nga, habang hindi pa huli ang lahat, Bato, pwede kang maging state witness katulad kay Garma. Sinabi ko yan kagabi, mga kababayan. Ayaw ko lang talaga. Ayan, naalala ko tuloy live mo kagabi. Kaya nga, Ma'am Jana Calunya, di ba? Sinabi ko na nga kagabi. Kung naalala ninyo noon, bago inaristo si Digong, sinabi ko sa inyo, kumain ako at the time, kumain ako. Sabi ko nga, abangan ninyo. Ang sabi kasi, fake news daw, hindi totoo. Ayun, pag-uwi ni Digong, galing Hong Kong, dinampot. Ngayon mga kababayan, kagabi pa lang, actually nalaman ko kasi yung paglabas ng arrest warrant ni Bato ay, mga alas 4 yata ng hapon kahapon. Alas 4 ng hapon kahapon. Nalaman ko. So, sa mga nagtatanong, saan mo nakuha yung info na yun? Sa akin na yun. Sa akin na yun. Kaya nga kagabi mga kababayan, sa tinagal-tagal kong nag-vlog,
Naaawa kasi ako talaga kay Bato, mga kababayan. Naaawa kasi talaga ako. Sabi ko, ganito yan eh. Alam nyo, sa lahat po ng mga dumidikit kay Digong, nadadamay po talaga. So ngayon, kung gusto ni Bato na maligtas, pero wala na eh. Huli na talaga ang lahat, mga kababayan. Ano yan, Kent? Arestuhin na ba siya forthwith? Yun ang tanong, Sir Paul Jan. Hindi pa natin alam kung kailan siya arestuhin, saan siya arestuhin. Kasi nga, syempre, hindi po yan basta-basta. Hindi po yan basta-basta, mga kababayan, maaresto. Kasi alam po natin na pulis yan si Bato. Alam natin na, hindi ko sure kung manglaban ba siya. Ang sabi nga niya, diba? Ang sabi ni Bato, nagbago ang kanyang statement. Sabi niya, kung naalala ninyo, sabi niya, Mr. Trillanes, ngal ka na ngal dyan, you made my day. Samahan mo pa ako, kahit pusasan mo ako, samahan mo ako. Pero nagbago ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, ayaw na daw niya magpakulong kasi nga mismo ang mga anak ni Duterte ay hindi makalapit kay Digong. So mahirap daw talaga doon. At mga kabayan, siyempre gagastos ka ng milyon-milyon. Bakit? Sa abogado pa lang. Tindaan ninyo, si Digong umubos na ng bilyon. Bilyon na ang inubos ni Digong. Bilyon. Hindi pa rin siya nakalaya. So ngayon si Bato, kung wala din siyang bilyon katulad sa inubos ni Digong, ewan ko lang. Huli na po ang lahat, mga kababayan. I will tell you frankly, huli na po ang lahat. Wala na. Kagabi sabi ko nga, pwede naman siya lumapit kay Trillanes, kausapin niya, mag-state witness siya, katulad sa ginawa ni Garma, ni sino pa, Edgar Matubato, at ni Arturo Las Cañas. Pwede naman sigurong ganon. Ang problema nga, huli na ang lahat. Sabi ko nga, habang wala pa ang warrant, pwede pa yan. Pero alam ko kagabi na may warrant na. Ayun, ngayon nga mga kababayan, kinumpirma po mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nilabas na po ang warrant. So ngayon, pag once na nilabas ang warrant, may kaso na. May warrant na, huhulihin na siya, ikukulong na siya. Ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon, pwede pa ba si Bato maging state witness? Hindi na. Hindi na po. Bakit? Paano siya mag-state witness? May kaso na. May warrant na. Hindi na siya pwede doon na sasabihin niyang, saglit lang po. Baka pwedeng gawin niyo kung state witness. Walang ganun. Diba? Yan, sabi ni Ma'am Jana Calunya. Ayan, ang galing daw ng sino kaya yung insider mo, Sir Ken? Ma'am Jana Calunya, yung insider ko, napaka magaling yan. Diyos ko. Alam nyo, ayaw ko lang kasi talagang patunayan. Naku, Sir Ken, kung gagawing state witness yan si Bato, baka susunod na admin bumaliktad yan. Great supporter. Actually, Ma'am Bitchy Balios, hindi na po yata pwede maging hindi na po yata pwede gawing state witness si Bato kasi may warrant na eh. Yung hindi pa. Yes, yung hindi pa sana sinerve. No, ready to serve the warrant arrest. So ibig sabihin mga kababayan, kapag nilabas na ang warrant, binabaan na siya ng ICC ng warrant together with the Interpol. So sa madaling salita, may kaso na. Hindi na pwede. Maliban na lang siguro kung makaawa si Bato. Pero alam niyo sa totoo lang mga kababayan, I will tell you frankly pagdating niya doon, kung arestuhin siya dito, pagdating niya doon, hahanap siya ng abogado. Okay lang sana kung katulad siya kay Digong, na pagdating doon, nakahanap agad ng abogado, sumunod agad si Sara, sumunod agad si Mijal Dia, sumunod agad yung mga may nag-aasikaso. Ang tanong ngayon, kay Bato, sino ang mag-aasikaso? Asawa niya, anak niya. Ngayon ang tanong, may bilyon ba siya? Hindi ko naman sa minamaliit si Holy Spirit, 'di ba? Sir T.Y. Tigas. And kay Ma'am Rosario Dagasdas. Hindi ko minamaliit si Bato na wala siyang 1 billion or billion plus. Alam ko meron kasi may pera siya. Senador siya imposible.
Pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas, pangatlo ang senador. Una, president, vice president, then senador. So, ang tanong ngayon, kaya ba siyang bigyan ng 1 billion pesos ng Holy Spirit? At tignan natin kung tutulungan siya ng mga DDS. Kasi dito mo mapatunayan, mga kababayan, at dito mo makikita na kung talagang para kayo sa DDS, ay para kayo sa DDS. Pero, lakas ba ng suporta nyo ang pag-support nyo kay Digong sa pag-support kay Bato? Dito natin makikita yan, mga kababayan. Kung talagang ang mga DDS ay suportado nila si Bato, katulad sa pag-support nila kay Digong na halos araw-araw may prayer vigil. Dinadasalan, pinupuntahan doon, binibisita, tapos mag-wilga-wilga, mag-rally-rally. Ngayon, kung hindi nila kayang gawin kay Bato yan, mga putang ina nila, mga tanga sila. Ngayon, mga DDS, sa mga nanonood sa akin, hindi pa ba sapat na sampal sa magmumukha nyo yan? Funduhan yan sila, grupo nilang sindikato, fundingan, sabi ni Ma'am Emmy. Ngayon, mga kababayan, at ang mga DDS na nanonood sa akin ngayon, hindi pa ba sapat or patunay na talagang may maling ginawa ang administrasyon ni Duterte? May warrant na si Bato, huhulihin na lang, aarestuhin na lang. Aarestuhin na lang. Hindi naman po pwedeng maglabas si Crispin Remulla ng ganyang balita nang hindi talaga totoo. Masisira po siya. Diba? So ngayon, mga kababayan, ito lang po ang tanong ko. Ang tanong ko ngayon, hindi pa ba sapat sa mga kababayan nating mga DDS na kahit bubo sila, hindi pa ba sila magigising? Nakulong na ang pinakamakapangyarihan na naging presidente, naging mayor, naging piskal, lawyer, abogado, di ko alam kung may inawakang kaso, na si Digong, nakulong na lahat-lahat. Ang sabi nila, mabait, magaling, masipag para sa bayan. Ngayon na may warrant si Bato at makukulong na si Bato, aarestuhin na si Bato, hindi pa ba sapat sa inyo yan? Bulag pa rin ba kayo? Tanga pa rin ba kayo? Bobo pa rin ba kayo? I will tell you frankly, mga DDS. Ayan. Mute, no sound. Naka-broadband ata siya, mahina. Actually, totoo po yan. Naka-broadband po tayo. Pasensya po kayo, mga kababayan, na medyo nawala po tayo. Kakaano lang kasi ng internet, okay naman na siya. So ngayon, mga kababayan, klarong-klaro. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Exclusive, mga kababayan. Paki-check nga kung okay na po yung ating live, mga kababayan. Nako po, mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Ewan ko lang, baka may tumawag sa'yo, Kent, nawawala ka. Yun nga may tumawag nga, sakto. Sabi ko nga, wag tumawag kasi nagla-live ako. Yan ang mahirap kasi, tawag ng tawag. Mamaya na kayo magsitawag. May warrant na huli na lang sunod na plano ay arestuhin siya sa Davao sa may puno ng Kent, paki-announce sa live mo. Si Bato nagtago sa puno ng agarwood. Kakatanim lang niya last month, singlaki na ng kanyang katawan ang puno. Ganun pala yon. Di makita message ko. Ma'am Nora! Ayan, mega love shout out. So ito pa, mga kababayan. Sunod, ipapakinig ko pa rin sa inyo ito. DZRH ito pakinggan ninyo. Kasi public interest na ito. Tama. Program to. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba, confirmed na, ombudsman? I think so. I would say so.
na I have it in good authority Oo. na may nakipag-usap sa akin kanina. Oo. Na kaya na-late ako binalita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho mo na. So, paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition ng Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable. Extraditable offense. Oo. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Extradite. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules ng Supreme Court diba, tungkol dito. Oo, para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this dapat sundin yung nasa guidelines Na ng bago. Supreme Court. Bago. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Oo. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as Was a a body. legitimate foreign court. Magre-request na sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman? Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Patay. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one tawag filing. doon? Filing. Ano ang tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan eh. Email request. So, Extradite si... So ganito pala ang mangyari mga kababayan. Ganito siya. 'Di ba may warrant na si Bato? Ngayon, 'di ba may nilabas ang Supreme Court ng tinatawag nilang extradition rules? Yeah? So ngayon mga kababayan, so paano yan, Ken? Paano si Bato dalhin sa ICC or sa Dahig kung merong nilabas ang Supreme Court ng extradition rules? Ganito po siya. Kung naalala nyo po, pareho kay Kibuloy. Lilitisin mo na siya dito sa Philippines, and then kapag ginagrant yung kanyang extradition sa ICC sa Dahig, ibig sabihin, mapupunta siya doon. So parang Kibuloy, kumbaga parang aristuhin mo na siya dito sa Pilipinas, tatagal mo na siya ng, di natin kung ilang buwan, pero at least na-aresto na. Ngayon, kapag ginagrant ito ng Senate or ng Congress na i-extradite siya at kung ano man ang resulta ng request ng ICC at Interpol na ipasa nila sa DOJ, dahil po si DOJ ay dadalhin niya sa Ombudsman at kung ano man ang pasya or result sa Ombudsman, doon na. So, ngayon, ang sasabihin na naman ng mga DDS nito, bakit unahin nyo si Bato? Bakit ayaw nyo unahin kulong yung mga nasa flood control na magnanakaw? Tandaan nyo po mga kababayan, uulitin ko na naman, 2017 pa lang i-final ni Trillanes ang kaso sa Dahig sa ICC, itong kaso ni Digong at ni Bato. So ngayon mga kababayan, may kasabihan tayo. First come, first serve. So, ngayon lang naman, pumutok itong korupsyon na nabisto ni PBBM, kaya wala pang nakukulong. Just try to imagine. Sa mga DDS na nagmamadali, bakit daw mas inuna si Batong ikulong kaysa sa mga magnanakaw sa flood control? Putang ina ninyo! 2017 pa lang ipinail yung kaso. 2025 na ngayon, 8 taon ang nakalipas. Putang ina ninyo. Kailan lang, biruin nyo, yung kaso nga ni Digong at ni Bato, 8 taon ang tagal. Tapos yung sa flood control, ngayon gusto nyo agad-agad may makulong. Pag ikulong nyo ngayon, pag nakabawi yan, makakalaya din yung mga hayop na yan. Bakit? Mga bilyonaryo na yan eh. Kaya nilang bayaran. Nasa desisyon na yan. Kung magpapadala sa pera, ang taga-korte. So sa mga nagtatanong, bakit inuna si Bato? Nandiyan naman ang Holy Spirit. Putang ina nyo, nauuna po ang kaso nila kaysa sa flood control. Yung flood control wala pa 1 taon. Buwan pa lang. Simula nung inilabas. Putang ina makininam. Mga DDS talaga, kahit iuntog mo yung ulo, luluwa na yung mata. Sa kakauntog mo sa pader, bobo pa rin. Iuntog mo nang iuntog yung ulo ng mga DDS sa pader, sasabog lang yung ulo, mata lang ang luluwa niyan, wala kasing utak. Pero ang isip nila, DDS pa rin. Utang na loob, credit inside, mga DDS.
Sa mga nagtatanong, bakit si Bato ang unang nilabasan ng warrant? Bakit hindi yung mga magnanakaw sa flood control? Potangina nyo mga DDS. Huwag yung initin yung kaluluwa kong Barbie. 2017 pa lang yung kaso na yan. Itong flood control na sinabi ni PBBM, wala pang taon ng inang yan. Isipin ninyo, kung ang kaso nga ni Bato, 8 taong nagtagal. Yung flood control pa kaya? Tang ina nyo. Ang bobobo ninyo. Sarap ninyo pang tusukin ng barbecue steak at sausawan. Buhosan ng sunrocks. Ang bobobo. Tignan niyo dito sa comment. Comment nitong mga potang inang DDS na to, sarap pang tusukin ng barbecue yung mata. Ang sarap ilang buyog, di ba? Alam niyo yung ang sarap nila ipaghagis. Ito basahin ninyo babasahin natin. Kita ninyo, continue kasi nawala ito mga kababayan. Proven. Ito. If proven true, ayan na, sumagot na ang kampo ni Bato, mga kababayan, naglabas na ng statement ang kampo ni Senador Bato. If proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law. Naglabas ng pahayag si Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng mga ulat hingil sa umano'y warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa senador. Pahayag ng kampo ni Bato de la Rosa hingil sa ICC warrant of arrest. We have been made aware of circulating reports claiming that the international or ICC has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. Bakit ngayon we have been claiming na may mga report? Bakit dati ayaw nyong maniwala? Sabi ninyo, tignan ninyo, si Auntie Claire pa at si G. Ruiz nagpakalat ng fake news na warrant daw ni Digong. Wala naman. Bakit ngayon we have been claimed? Naniwala na kayo na meron talaga. Kasi nakulong na si Digong We have been made aware of circulating reports claiming that the International Criminal Court or the ICC has issued an arrest warrant against Senator Bato Ronald de la Rosa. At the point, we do not have independent confirmation as to whether or not this information is accurate. Whether for or the public and the media to exercise caution and restraint in sharing or interpreting such reports until verified information is officially released by competent authorities or by the ICC itself. If proven true, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law, and any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process consistent with our Constitution, due process. Wow! Due process. Kapag nakabasa ako ng salitang due process akala mo naman yung pinatay ni Bato at ni Digong yung mga adik noon, akala mo may due process. Judicial, proper local judicial confirmation process. Wow, tangina nyo, galing pa sa inyo Consistent with our Constitution, due process. Putang ina nyo, ngayon may salitang due process kayong nalalaman. Yung mga pinatay ninyo na mga manufactured evidence na mga ang taong kanan ang kamay, naging kalawete ang barel. Putang ina nyo, may due process ba yon? Pinakain nyo ba muna ng kanin? Pinainom nyo ba muna ng tubig bago nyo barilin? Putang ina nyo. Tapos ngayon, nag-ano kayo, due process, mga tangina nyo. And the sovereign rights of the Republic of the Philippines. Sovereign rights, binintangan ni Digong ang West Philippine Sea sa China. Putang ina nyo. Ang lakas ng loob ninyong kumuha ng due process at sovereign rights. Ibinintangan ni Duterte ang West Philippine Sea doon. Buhangin lang yan, lupa lang yan, tubig lang yan, malawak yung dagat natin. Bigay nyo na, putang ina nyo. Sovereign rights kayong nalalaman? Due process kayo ng due process nalalaman? Yon ba ang mga pinagpapatay ninyo na 30,000 na natumba kaya kadahilan ng nakulong si Digong? Pinainom nyo ng tubig? Pinayakap nyo sa magulang? Pinakain nyo ng kanin? Binilhan nyo ng pansit? Putang ina nyo. Tapos ngayon naglalagay dito due process, Constitution, process consistent, proper local judicial.
Putang ina nyo. Yeah. And the sovereign rights of the Republic of the Philippines. Putang ina nyo, walang sovereign rights. Binintangan ni Duterte yung West Philippine Sea. Yeah? Tapos ngayon sasabihin nyo, sovereign rights. Walang sovereign rights. Hindi ako naniniwala dyan. Tang ina nyo. Hindi nyo nga mabawi-bawi yung West Philippine Sea na tinayuan ng building ng China. Tapos sasabihin nyo, sovereign rights. Maniwala lang ako sa Holy Spirit. Yeah? Putang ina nyo, nakakainit kayo ng dugo. Sovereign right. Luso ninyo. For now, we shall await official confirmation. Putang ina nyo. Tapos sasabihin nyo na naman, fake news ang PCO. Fake news ang Malacanang. Tang ina nyo. Sovereign rights. Yung sinabi nyo, sovereign rights. At due process. Yung mga pinatay nyo ba? Hinaristo ninyo, dinaan nyo sa korte, bago nyo itumba. Tapos due process, dapat nyan kay Bato, pag inaristo nyan, palu-paluin, bugbugin yan, itali, Bartolina pagdating doon. Sovereign rights, itote ninyo. Loso, yung mga dihaw, mga bilatibay, hangag. Tangina nyo. Sovereign rights, due process. Ang ina nyo mga luso ninyo. Eto, mga kababayan. Sovereign rights ba ang hanap ninyo? Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Asan yung sovereign rights na sinasabi ninyo, mga buwaka ng ina nyo? Diba? Kayong mga Pilipino, nanood sa akin ngayon, boundary lang ng tubig yan. Hayaan nyo yan. Sovereign rights? Sovereign rights? Paano nyo i-explain ito? Saan yung sovereign rights dito? Sige nga, sovereign rights. Kung alam ninyo kung anong ibig sabihin ng salitang sovereign rights, ibisaya ninyo. Para maintindihan naman, putang inang bobong DDS. Sovereign rights? Putang ina. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, previous Philippines. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige iyon na yan. Nakiusap din umano si Duterte kay... Kita ninyo? Sovereign rights? Panguntog ko yung ulo ninyo eh. Ngayon, kukuha kayo ng sovereign rights. Ngayon, sasabihin nyo sovereignty. Pero yung sinabi ni Digong, yung pinaglalaban natin yung West Philippine Sea, boundary lang na tubig yan. Kayong mga Pilipino nanood sa akin ngayon, nakinig sa akin ngayon, boundary lang ng tubig yan. Hayaan nyo yan. Kadami nating dagat. Tapos sovereign rights? Hindi ba kayo nahihiya? Sovereign rights. Tain ninyo blue. Bukod sa sovereign right at due process. Ito. Pakita ko sa inyo ha. Ito. Ang pangalan noon, tawag dito, manufactured evidence. Ito na, mga kababayan. Evidence. Di ba? Evidence. Kay Justice Lourdes Sereno. Ang makita ninyo ha, Lourdes Sereno ba yun? Serrano. Ito international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. Diba? Tapos sabihin nyo, due process, judicial, proper judicial, due process, tapos sovereignty. Putang ina nyo. Saan kayo nakakita ngayon? Ng due process at sovereignty. Sovereignty ang West Philippine Sea, hinayaan na tayuan ng China
kung ano-anong building na hindi alam ng Pilipinas, ipagmamay-ari ng Pilipinas yan. Ngayon sasabihin niyo sovereignty of the Republic of the Philippines, putang ina nyo, apakan nyo yan, ibaon nyo yan, silaban niyo yung sovereignty na yan, walang sovereignty. Hindi totoo yan. Sa panahon ni Digong, walang sovereignty. Ang panahon ni Digong, basta may kickback, lusot, kahit illegal, pwede. Pugo, isabong, illegal mining, pasok. O anong nangyari sa Cebu? Baha, nilunok, maraming patay. Kasi ang panahon ni Digong, eto, mga kababayan, pakinggan ninyo, pakinggan ninyo, panahon ni Digong. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. Kahit alam niyang illegal isabong, maraming pamilya ang masira sa sugal. Basta nagbigay ang isabong si Atong Ang ng 600 million a month. Putang ina, tuloy yan kasi may kickback. Ang pugo, ganun din. Because illegal yan sa China. Laro yan sa kabila. Kahit illegal yan, ginawa kong legal kasi it give us 2 billion a month. Yung pugo na yan, so parang kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pugo yan. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan, i-talk with Pagcor. The ambassador of China deals with kasi illegal yan sa... Why? Because it gives us 2 billion month. Kita mo? Illegal yan! Pero it give us 2 billion a month. Kahit illegal, basta may bigay, putang ina mo. Tapos sasabihin nyo sovereignty, sasabihin nyo due process. Ito, sinabi ninyo due process. Ito kita tayo dito. Dilima. Bata. Pinatay. Sa tukang. Kita nyo, pakinggan nyo si Dilima. Isang putok ng pangalan, goodbye ni Tila na Halimaw ng Davao. Ganyan po tinawag ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati si VP Sara Duterte, inakusan niyang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Sa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Si Vice President Sara Duterte raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalat ng retiradong polis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Trap sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang Vice Presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nag-invento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa. May nag-comment si Hungry Man Vlog, wala naman napatunayan, kwento lang yan, putang ina mo. Hindi pa ba patunay yung pagkakulong ni Digong sa ICC? Walang patunay. Alam niyo mga DDS, wag niyong subukan na pumasok sa live ko at magpakabobo. 'Di ba? Wag kayong sumubok na pumasok sa live ko at magpakabobo. Wala daw patunay, kay kwento lang yan. Hindi pa patunay yung kulong ni Digong na hindi na mauwi-uwi. Ito pa. Hindi to patunay, kwento lang to Digong. Umamin. Putang ina nyo no, mga DDS. Pag-inom nyo ng fentanyl. Yung pag-inom nyo ng fentanyl. Sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At kayo raw ang #1 drug addict. Correct. Ilagay ko lahat. Magandang feeling. Para kang Diba? Umamin, nagdroga, fentanyl. 3 substansyang halo-halo dyan. May droga, may kung ano-ano pang kimikal na hinalo kaya mas malakas pa sa epekto sa droga. Inamin niya. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns
Yan, buhay yan. Ayan na sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Diba? Ayan, inamin ni Digong. Tapos sasabihin mo ngayon, puro kwento lang. So ano yun si Digong doon? Puppet? Ano yun? Tae? Binato doon? Nilagay sa rehas? Ano yun? Tanga lang? Putang ina, pag DDS talaga, puro kwento lang daw, walang patunay. Putang ina mo. Ano yun si Digong nandoon? Kwento lang? Ano yun? Teddy bear? Nilagyan ng pandikit? Sinabit sa pader? Inamin niya, kriminal siya, oh. Ano, kwento lang? Maniwala na sana ako, na kwento lang, walang patunay. Kung hindi, nakulong si Duterte. Hindi na nga makauwi-uwi. Hoy, mga DDS, utang na loob, credit inside. Kung i-English natin yung utang na loob, credit inside. Bakit kayo nabuhay pa? Ang bububo nyo naman. Putang ina. Nagutom ako mag-isip. Butit may nakain pa kayo araw-araw sa ganyang klaseng hina ng quality ng IQ ninyo. Diba? Putang ina naman, kakagigil. Ito, sunod, mga kababayan. Bahala na yung mga DDS, yung mga putang ina nila.